At ayun nga, i-shoutout muna natin ang mga magagaling na estudyante ng Aurora State College of Technology or ASCOT Baler. Pinangungunahan ni Ron Arcilla. So pamangkin yan ni Jan Arcilla, yung artista. At kasama syempre si Alvin, Eliza, and Andan. So shout out sa inyong apat yan na magtotropa sa ASCOT. Magandang araw mga kasolar. So muli tayo nagbabalik. Ang inyong kasolar si Solaren. So meron tayo ditong in-install dito sa ating kubo-kubo. At ito ay 6 kilowatts na 1 solar toroidal solar power inverter. At ito ay off-grid. So, ibig sabihin, wala siyang connection galing sa Aurelco. Kaya kung makikita nyo, naka-backup ito. Ito ang ating battery. 5 kilowatts ito. 5125. At, ayan meron ng nag-charge ngayon ng 12 amperes. So, itong solar homes natin ay Powerwall. At tingnan natin ang state of charge. Ayan, nasa 64%. At medyo nagamit ko na rin ng mga ilang beses ito. Ayan, 74 cycles na. Matagal-tagal pa magagamit. At heto ang specs nito. So, LiPo4 energy storage ay 5,120. Ang nominal voltage 51.2 at 100 ampere hours ito. At itong 100 ampere hours na ito ay sufficient na para mapaandar yung mga load natin. At ang load nito ay yung power sprayer na 1.5 horsepower. So ito naman yung pure sine wave na inverter. At meron itong 3 times na peak power. Ayan so 18 kilowatts. So ibig sabihin, kayang-kaya nito na magpaandar ng motorized load kahit 2.5 horsepower. At ang DC input nito ay 48 volts. At kayang-kaya nito hanggang 139 amperes. Charging voltage nito nasa 55.2. At medyo mababa lang naman ang charging current niyan. Ayan yung 35 amperes. At kasama niya dyan mga kasolar yung mga pinapaandar dito sa inverter output na to. Yung voltage na yan 220 volts. Kaya yung 1.5 horsepower na power sprayer ay kayang-kaya yun yung pangkarwas. At 1.5 lang naman nga ang horsepower nun. So ito yung ating solar charge controller kasi off-grid lang naman tayo So sabi ko nga kanina, since off-grid ay wala tayong connection sa Aurora Electric Cooperative dahil nandito tayo sa lalawigan ng Aurora. At ito nga, tingnan natin yung harvest. So meron tayong nilagay na 8 pieces na solar panels. 250 watts ang bawat isa. So 48 volts tayo at ang maximum input voltage nito ay 150. Ayan, at tingnan natin. 150. Okay. At sa ngayon ay meron na tayong 705 na harvest merong solar production na. At matunog lang kasi ganyan talaga pag fan type na solar charge controller. So ayun, at 54.2 na yung ating voltage. So mostly mag-charge lang ito. Mag-charge lang ng mag-charge, pero gabi lang talaga nagagamit ito ng ng madalas. At ayan nga capacity. Tingnan natin yung mga voltage kung sumasayaw. Ayan, 3.3, hindi naman sumasayaw. 3.3, 3.3, 3.3.
So halos lahat ay 3.3 yung laman ng cells nito. At ayun nga, yung nasa taas na solar panels natin, may 31 volts yan na VOC. So dun sa VOC niya, ginawa natin 4 ang series at 2 strings yan. So 4 bali 8 ang nilagay natin para hindi tayo mag-over voltage. Okay. Sa settings naman, madali lang namang iset ang MPPT solar charge controller. Long press lang ito. Ayan. And then makikita mo na yung mga choices mo. At kung gusto mong iset nga, pupunta ka rito sa itong setting na to. So pag punta mo doon, press mo lang yung enter. Ayan. At ipapasok mo yung password. 3 pababa at 3 din pataas, then press enter. Ayan, so sa battery kailangan ma-set natin yan sa lithium. Ayan, nakalagay sa lithium. Kasama na yung lithium ion dyan. Okay. So sa voltage kailangan natin mailagay sa 48 volts. Ayan, successfully. So pagdating naman sa charging, nakaset na tayo sa 55.5. Try pa natin pataasin konti, 56.2. At charging current, wala na tayong pagbabago dyan, 40 amperes na yan. Ayan. Sa limit, okay na yan. Tayo sa protection, pwede natin itaas to. Ayan, 44. So yun lang ang settings natin yan. At sa ngayon mayroong 705 tayong na-harvest. Medyo malakas-lakas na yan. So ayun mga kasolar, at tingnan natin sa drone yung arrangement ng solar panels natin. Bali 10 pieces yung nakalagay doon, pero hindi ko pa nilalagay yung additional 2 para kasi dun sa charging nitong battery na to ay sapat na yon para magamit niya sa magdamag. Konti lang ang ginagamit dito, mga ilaw lang, ayan. At yung power sprayer nga. So ito na yung top view. Ayan, ito yung ating area. At doon sa ibabaw ng piggery, ang 10 pieces natin na 250 watts panels. At ayun, walang kakupas-kupas ang master installer. Medyo hindi na hagip ng drone, si Emerson Dapusin. Ayan. So sabi ko nga ay yan ay 10 pieces pero 8 pieces lang yung naka-mount ngayon. At 2 strings yun kasi ang connection yan ay 4S and 2P. So dalawa yung 4S at nakaparallel yun. Kaya yung VOC niya ay umabot lang ng 124 volts. So hindi pa niya naabot yung rated voltage na 150. So safe pa rin na gamitin at para makapag-function ng normal yung ating solar charge controller. Kasi 40 amperes yun. At pagdating doon sa computation ng wattage ay pasok pa rin naman yan. Kaya lang medyo matagal na rin yung mga panels na yan. Mga REC brand yung mga panels na yan. At hindi na masyadong kasing lakas gaya nung una dahil magpi 15 years na yung mga panels na yan, pero okay pa rin kasi kahit papano nakakatulong at libre ng kuryente dyan. Imagine kung magpapalagay tayo ng feeder line dyan galing doon sa main road, abot ng halos 100 or 1,000 meters. So malaki ang gagastusin pagka ganun. Kaya ginawa ko na lang, mas maganda na may solar power system dyan
at off-grid ang naging setup. So, yun lang naman ang share ko dito sa off-grid setup natin. At lahat ng ito ay mabibili sa 1 Point Solar Marketing. So, solar homes, 1 solar na MPPT, toroidal inverter na 6 kilowatts, at yung 5 kilowatts na 100 ampere hours na battery. So, ayun, ito ang ating munting setup dito sa ating bahay kubo sa probinsya. At dahil dyan, muli tayo magpapaalam na muna mga kasolar, at usap tayo sa susunod na video. At ang inyong kasolar, si Solarens.